up from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. Reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again,
tanghali, We boss. need coffee. Sure! Count on you every time to ease my worry mind. You fall into me, fall into me, from every divine. Now, oh now. Traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore. As the years rolls by, I'm beginning to see that I can count on you. DJ Jonas Remix. I need a love to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play the classics, something romantic. Am I all in a DJ Juski. I always dreamed of a solemn face, someone who feels like a holiday. I'm in pieces, really believe it. Starting to think that I've lost all feeling. Came out the blue on a rainy night. All right, I'll tell you how I
Diyos maray na aga po sa iyo mga tugang sa ato saro naman na edisyon kan programang Straight Talk kasama si Olap Gotladera sa ato mga viewers ngunyan sa ato Facebook live stream asin sa ato man na YouTube channel ang Straight Talk officials. Okay, ini po ang programang Straight Talk sa petsang Marso 7 ngunyan 2026. Okay, so sa programa po nato ngunyan tatagan ta sin atensyon an saro na naging padaba nato lalo na sa larangan ng boxing, no? Pandi ang yumaong si Coach Felix Gaspi. Okay, sa nakaagi po na Sabado, nakachat pa nato siya kundiin una-una po tabi ang pagpapaabot nato sin pakikiramay sa pamilyang Gaspi at sa kanyang butihing may bahay si Ma'am Emily, sa dalawang kanyang bata, si Fernel asin si Francis, asin sa gabos po na mga paryentales asin mga naging estudyante, no? Si Sir Felix ay saro na professor diyan sa Solis Institute of Technology, asin siya man nagte-training sini na mga boksingero sambulan na nag-i-entrust sa mga manlain-lain na kompetisyon, diri lang po para sa SIT o sa Solis, kundi para po sa mga amateur boxers ng ating bayan ng Bulan. So malungkot po na balita nung nalaman natin ng Lunes, matapos natin siyang makachat nung Sabado, kung saan nga sabi natin kay Coach Felix na matapos ko rin ma-imod ang kaniya interview kaupod ang mga boxers sa kabilang istasyon, no, sa radio New Gen Radio FM, no. So sabi ko nga ni Coach, basi pwede ma-interview ko kamo para sa masunod na episode sa ato programa didi sa Straight Talk. Nag-oblige man siya, sabi niya pwede ko no siya san hapon. Pero nag-message man gihapon siya san Sabado asin nagsabi na maawat ang kaniya meeting sa Sorsogon. So sabi niya schedule ta na lang sa Martes. Pero san umabot na nga ni ang Lunes sa pag-imod ko sa mga post sa Facebook ng kanyang mga kasamahan, no, lalo na mga boxers, naimod na to ang nakakalungkot na balita na siya ay yumao na. So napaka bilis at hindi inaasahan po na pangyayari, at sabi ko nga sa kanya nung nag-chat pa kami, sabi ko siguro Coach after na lang sa regionals, kasi ngunyan po na Marso 18 magkakaigwa po sin regional meet ang Prisaa matapos ang provincial meet, no? Matapos ang laban sa provincial level ay aangat na sa regional level, at 6 na mga boksingero, 5 ang lalaki at 1 ang babae na makakasali, no, sa laban sa Daet. Saan ba yan? Camarines Norte o Sur, no? Sa Daet po ang laban ng regional sa Prisaa. So sabi ko nga, Coach, siguro after na lang para good news, no? Kasi alam ko naman na marami talagang magwawagi dyan sa kupunan ng ating mga boksingero, lalo na po ang mga boksingero na galing sa Solis Institute of Technology. So hindi po naganap ang ating pakikipanayam, at halos din natin
na bisita ang mga labi dyan po sa Barangay Enroque, at ang last night po niya ay sa Martes, no? At pagdating ng Miyerkules ay dadalhin na ang kanyang labi dyan sa SIT, at sa hapon naman ay magkakaroon din ng misa sa alauna dyan sa Immaculate Conception Parish Church. So nakakalungkot po mga tugang, kay isang harigi po ini sa larangan ng amateur boxing, diri lang po didi sa bulan kundi sa buong rehiyon, no, ng Bicol, kay ang bulan lang po ang nagpapadala ng mga kuponan diyan sa iba't ibang mga boxing tournaments or competition. At yung huli ko nga na pagtanto, yung PSC Manny Pacquiao Cup, no? So talagang nagre-register po ang ating bayan ng Bulan sa larangan ng boxing dahil dito kay Coach Felix Gaspi. So nakakalungkot po, at sabi ko nga patuloy manggihapon, no? Ipapagpatuloy manggihapon ang laban, lalo na po itong koponan na ito. At sa ngayon nga ay nag-iensayo dyan sa Daraga Albay itong sila Jo Marie Amor at saka si Damus Montellano, kung saan nagpadala na nga sa atin ng video, partner. Makita kaya natin yung pag-iensayo dyan sa Baldo Gym sa Daraga Albay. Kung ready na, may play na natin. At ito ay sa preparasyon, no, sa kanilang laban sa Marso 18. At yung dalawang amateur boxer ay nagtitraining na dyan sa Baldo Gym sa Daraga Albay. Okay, habang inaantay po natin yung ating video clip, good morning po sa gabos na mga kababayan natin sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. And marami talagang mga negative na mga bareta, no? Lalo na po ang ating mga kababayan, mga kamag-anak diyan sa Middle East, no? Daghan po ang mga Pilipino na kung saan ay nandiyan sa area na kasama doon sa gera, no, ng Amerika, Israel laban sa Iran. So damay-damay na po, no? Damay-damay na, pati tayo dito nararamdaman natin paunti-unti ang hagupit ng gera diyan sa Middle East sa pamamagitan ng pagtaas ng mga bilihin, no? Lalo na ang gasolina. Tinatayangang aabot sa 80 pesos per liter. Di ko lang kung gasolina ito o diesel, ano? At meron ding aabot pa ng 60 pesos per liter kung hindi magtatapos ang labanan dyan sa Middle East. Okay, so meron na tayong video. Pakita natin yung pag-iensayo ni Jo Marie Amor dyan sa Daraga Albay.
Okay, mga tugang, ako po yun, si Jo Marie Amor, na kapapadala lang itong video na kung saan nagte-training sila, no? At may kasama rin siyang isang boksingero dyan. Dyan po yan sa Baldo Boxing Gym. At patuloy po ang kanilang pag-iensayo. At ito po ay talagang ipapakita nila sa March 18 na kung saan ay masasabi nating nangungulila ang ating mga boksingero dito sa Bulan sa pagkawala, no, ng kanilang ng ating coach na si Coach Felix Gaspi. So makikita natin, ramdam natin lalo na po sa pamilya at sa Solis Institute of Technology ang malaking kawalan, no? At tayo ay nakikipaabot din ng ating pakikiramay sa Solisian community, sa mga estudyante at sa mga co-workers niya, no, mga colleagues sa Solis Institute of Technology. So ang last night po ni Sir Felix diyan sa Barangay Enroque ay sa Martes at Miyerkules naman ay dadalhin siya diyan sa umaga sa Solis Institute of Technology at sa hapon na alauna ay magkakaroon ng misa diyan sa Immaculate Conception Parish Church. So mga tugang, tangon as in diyo na commercial break, lalo na po ang pagbati nato sa ato mga sponsors matapos po ini na commercial break. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Okay, mga tugang, nagbabalik gihapon kita sa programang Straight Talk kasama si Olap Gotladera sa ato mga viewers na ngunyan pa lang nag-tune in. Good morning po sa iyo. Medyo naabutan po kita na malain na sa ato pamati, no? Siguro sa mga stress na ato nababalitaan, no? Outside at didi sa ato sa bansa, no? Nakakalungkot kasi itong gera sa Middle East ay talagang maapektuhan ng ating mga kababayan, tayong lahat, no? Dahil sa ngayon pa lang, partner, mahal na nga ang isda, no? Minsan pumapalo na dyan sa Relance 400 pesos per kilo, no? So kaya parang ginto na, no? Halos wala naman tayo, malayo tayo dun sa gera sa Iran at talagang apektado, no? Pati tayo dito. At inaasahan nga po na tataas pa itong mga bilihin natin, lalo na ang gasolina. At syempre kaakibat na dyan yung mga bilihin, no? Na ating binibili sa pang-araw-araw. Okay, so balikan po natin at gusto ko lang po pasalamat sa ating mga sponsors, no? Si Attorney Boots Corbete, sa ato man Rob Jeric Resort, no? Diyan sa Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon. So kung may ukamosin mga balikbayan na maabot niyan na Semana Santa o kung kamo may mga events o okasyon, debut, kasal, birthday o kung hindi gusto lang niyo mag happy dahil sa mga negative na mga bareta, magkanto lang kamo diyan sa Barangay Laboy, may imod niyo sa Facebook, no? Page nira and Rob Jeric's Resort diyan sa Barangay Laboy. Okay, so good morning man sa ato mga local officials, sa ato provincial government headed by Governor Buboy Amor, sa ato Vice Governor June Escudero, sa ato mga board members, at sa ato man didi sa lokal na gobyerno sambulan, si Mayor Mio Gordola, si Vice Mayor Cheska May Robles, ang mga konsihales, no? Yun man doon si Konsihal Dandin Corsiga. And sansayo kaadlaw, partner, mga tugang, kahapon adayad to, nagkaigwasin mega distribution, no? Nitong mega sardines. So, pinapasalamatan nato ang ato amigo, si dating konsihal, ano? Kasi ni Elmer Burias, okay? So, pagpasensya na po ninyo kasi ganun talaga pagka sa umaga nahihirapan tayong makarecall na mga details, no? And syempre sa support din ni Vice Mayor Cheska May Robles, naging matrayumfo ang aktibidades, no? Diyan sa Santa Remedios Gym ng Mega Sardines at nabalitaan nga natin kay ex-kagawad Elmer Burias na magbubukas dito sa Bulan ang Mega Sardines, Danison. Palakpakan po nato iyon, dagdag na oportunidad sa ato mga kababayan. Lalo na po matagan trabaho ang ato mga paralawod, diri na po maaabot o paabot pa sa Manila ang pagbabakal sa lawlaw o ini na tinatawag na tamban, yung ginagawa pong sardinas sa ating mga delata. At natikman nga natin yung mega sardines courtesy of ex-kagawad Elmer Burias. Salamat, konsehal. At masasabi nga ni nato na world class ini na ato lawlaw didi sa Bulan, no? Ito ating sardinas ay world class, no? Pwede talagang i-export ito. At kung makikita po rin ninyo sa iba't ibang mga Filipino stores,
dyan sa Amerika, ah, hinahanap talaga ng mga Pinoy maski masiram na ang mga pagkaon sa Amerika o sa ibang bansa, hanap-hanap pa rin nila itong sardinas, no? At karamihan nga ng sardinas na kakan, no? Or naididilata ay nanggagaling po yan dito sa Bulan, Sorsogon. Kaya nga, lumipat na lang dito ang regional fish port ng Bicol, no? Ang regional fish port ng Department of Agriculture, didi na po nag-locate sa ato didi sa Bulan, Sorsogon, no? So mao po 'yon. And imo-monitor nato ang mga presyo ng mga bilihin at sabi nga ni nato, ang gobyerno naman ay gumagawa na ng mga hakbang, no? Sinabi ni BBM na magiging 4-day work week na ang mga nasa executive, no? Hindi lang natin alam kung kasama dito ang mga nasa local government units, no? So 4-day work week na po ang ating mga nasa executive, no? Hindi natin matukoy pa kung ito ay abot sa local, no? As far as national is concerned, ay 4-day work week na dahil nga sa epekto ng gera, no? Diyan sa Middle East. And then may narinig din tayo na may isang direktiba para bawasan ang konsumo ng gobyerno ng 10% sa kanilang usual na ginagamit na gasolina. So ibig pong sabihin nito, lahat po ng mga government vehicles ay kailangan din bumaba ng kanilang pagkukonsumo by as much as 10%, no? So malaking kabawasan din 'yan, lalo na po sa serbisyo, no? Itong mga ating mga hopefully magkaroon ng exception din sa ating mga ambulance, sa ating mga rescue, sa ating mga emergency services, at doon naman sa mga unnecessary na mga biyahe, no, na mga kawani ng nasa gobyerno, mga empleyado or nasa mga official travel, ay mabawasan din ang kanilang mga aktibidades, lalo na ang paggamit ng gasolina. So, maghihigpit po ang ating sinturon, hindi lang po sa gobyerno, kung hindi pati na rin sa atin sa mga bahay, no? Sa kanya-kanyang gastusin. Kung araw-araw tayong nagmumotor, siguro magbibisikleta na lang tayo, ano? Good for the heart. O kung hindi naman, maglakad na lang, no? At nakikita natin yan, lalo na yung mga kabataan ngayon, karamihan sa kanila, lalo na kung dito lang sa sentro, ay nilalakad na lang nila. So, malaking pagbabago po ito at hindi nga natin maisip, no, kung ano ang tumatakbo, no, sa utak ng US President, na kung saan pati itong mga kaalyado niya, kaalyado na mga Gulf countries, no, katulad ng Saudi, Qatar, asin man lain-lain pa, no, Dubai, UAE. So damay-damay na sila diyan, no? Kaya nakakalungkot na maraming namamatay at ang pinakamasakit doon ay lahat po ay apektado, no? Lahat po ay apektado kahit tayo dito sa ating bansa sa Pilipinas. So be that as it may, sa ating mga nasa gobyerno, medyo bawas-bawasan din ang pagnanakaw, no? Bawas-bawasan din ang pangungutong, bawas-bawasan din ang mga maleta, no? Doon sa mga sinasabi nitong mga marino, no, mga retired marines na nagtitistigo ngayon na sila daw ay nagdadala ng maleta, no, ng siyempre alam naman natin kung ano yung laman ng maleta. Ito ay yung mga kickback na galing doon sa flood control.
Yun ang sinasabi nila, at kung saan nga ay dinadala nila ito sa mga nakakataas na mga opisyal, no? At sinasabi rin nila na sila daw ay mga tauhan ni dating Congressman Zaldico. So, nandito pa rin tayo sa level ng politika, lalo na dito sa ating bansa, yung impeachment, yung mga investigasyon, si Secretary DILG Secretary Remulla ay tinutuunan naman ang Bureau of Fire Director na si Director Fernandez, kung saan ay inakusahan din ng pagkukuha ng mga porsyento o kickback doon sa mga proyekto ng Bureau of Fire, no? Nakakalungkot kasi ngayong Marso ay buwan ng Fire Prevention Month, no? So, paano mo mape-prevent ang pagnanakaw, no? Lalo na dyan sa Bureau of Fire. So, dapat nga hindi Fire Prevention Month, kundi Corruption Prevention Month, no? Para sa Bureau of Fire. Kaya may nabalitaan din tayo yung mga apektado noong mga manlain-lain na mga proyekto na binurugsukan ang mga pribado na ingod, no? Sa buong Pilipinas. May mga nagrereklamo yan, sa buong Pilipinas, mga nagrereklamo, at ito nga ang ituturo nila, ayon sa ating source, ituturo nila itong si Bureau of Fire Director Fernandez, na kung saan bukod pa doon sa aligasyon ni DILG Secretary Remulla tungkol doon sa mga ambulansya, sa fire truck, no? Asin pati ang mga pag-eempleyo ng mga fireman, kumukuha pa sila ng Gusto mo i-reset ko doon? I-reset ko. At baka sakaling namamalik mata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y Okay, nagbabalik po gihapon kita sa programang Straight Talk kasama si Olap Gotladera. At yun nga po, maraming salamat sa ating mga sponsors, no? Ning's Restaurant, mainit na po ang panahon, masiram ang halo-halo dyan sa Ning's Restaurant. O kundi yung mga pansit, no, na mga linuluto pa ng mga lolo-lola natin, dyan nyo mahahanap sa Ning's Restaurant. Okay, so sa ato man mga nag-o-observe ng Lenten season, no? Papalapit na po ang Semana Santa, at sa petsa natin nasa first week of April ang Holy Week, no? Ayan yung 2 and 3, April 2 and 3. At inaasahan na nga ang preparasyon ng ating mga simbahan na Roman Catholic, no? At
ito nga, binabati rin natin ang mga kapadian na nagiging busy, no, sa mga panahon na ito, lalo na dyan sa St. Anthony de Padua Parish sa Barangay San Francisco kay Father Joe M. Afable. Good morning, Father. Sa ato man mga parishioners, sa ato mga kabarangay, sa 63 barangays po ng Bulan, Sorsogon, Diyos maray na aga po sa iyo. Niyan, ang danison magsampay, ano? Nakalaba kita, washing machine, magsampay. So, danison niyan na mga adlaw na ini kay talagang mainit, no? Mainit na, as in, sinasabi nga ni nato, summer is here, no? Nandiyan na talaga ang summer vacation. And talking about summer, partner, may konting music background ba tayo dyan? Ano? Ang Birthing Circle, no, ay magsisimula na po ang Summer Basketball League ngayong April 5, no? April 5 ang opening. Hindi po ngayong March, kung hindi pa tapos na ang Semana Santa. So, ano ini? Easter Sunday, no? Ang April 5, ang opening po ng Birthing Circle na sponsor ng Summer Basketball League dito sa Bulan, Sorsogon. So, marami pong sasali dyan. Check nyo na lang po sa Facebook page ng Birthing Circle yung mga announcements, lalo na yung mga categories, no? Kung saan kayo pwedeng sumali. So, ayan, marami-rami din yan kung saang age bracket at kung ano pa man. Okay? So, good morning man sa ato mga kaapin, no? Mga Birthing Circle, sa ato presidente, at sa ato mga opisyales, no? As in mga miyembro ng Birthing Circle. Good morning po sa iyo intero. And daghan talaga ang kaganapan, ano? Sa mga nakaagi na adlaw, 1 week na ini na gera sa Middle East. Pang 7 adlaw na ada ini niyan, kung diin nga ni pambihira po ang mga kaganapan diyan, lalo na po sa laban ng gera ay masasabi natin ay nag-level up na, no, ng labanan. Kung noong panahon ay puro lang missiles, puro lang mga eroplano. Ngayon, ang labanan ay nasa mga drones na, no? At hindi tayo magtataka, baka pati itong mga pinapakitang mga robots, no? Yung mga robots na nakikita natin sa mga exhibit, sa fair, mayroong pinakita dyan sa isang exhibition sa China. Halos nagkukung fu nga itong mga robots na ito. At darating ang panahon, itong mga robots na ito ang siyang makikipaglaban na, makikipagbakbakan sa gera. Kasama ang mga drones. So, kung kayo mga video game player, parehas itong partner ko at yung mga kabataan ngayon, galing-galingan nyo na kasi dyan po kinukuha ng mga parehas dito sa Ukraine, ano? Itong mga video game players, sila na po ang nag-ooperate nitong mga drones dyan sa gera sa Ukraine, no? At saka Russia. So, malaking bagay po at skills, no? Masasabi natin na dagdag skills itong mga linalaro ninyo. Yung iba nga dyan, di ba? Ano yan? Call of Duty. So, minsan gumagawa pa ng TikTok or Instagram na video, hinahaluan pa ng mga games, no, ng mga video games. So ganun na po ang pagtrato ng ating mga lumalaban, no? Ito pagka nagkakagera, parang video game na lang po ang mga buhay ng tao ngayon, no? Diyan nga sa Parañaque, meron na naman ng loko-loko na nag-open fire, no? 2 ang namatay diyan sa isang private compound diyan sa Parañaque. So may namatay diyan, no, 2 yung isa nga parang medyo artistahin pa no. So talagang hindi mo na maisip, no, kung saan darating itong mga bagay na ito at lalo na hindi mo maisip talaga. At isa pang bad news, mga tugang,
ito ito ay isa ring ating advocacy na sinasabi natin no to hazing, no? May namatay na naman diyan sa Cavite, no? Sa isang hazing incident, at gusto pa nilang palabasin na hindi siya na hazing kung hindi nasagasaan siya. Kaya alam nyo, yung mga ganong pagtatago, no? So, lumabas doon talagang itong isang estudyante ay naging biktima po ng hazing ng isang fraternity. Kaya nga po tayo, nung mga panahon, ay inadapt natin yung observance ng Hazing Awareness Week. No? Every, February, partner, mga tugang. So, February din, nagaganap itong mga hazing na ito. So, pinagbabawal po ng batas ang hazing, no? Sa paagi po sa mga grupo, fraternity, brotherhood, ang manakit ng pagre-recruit ng mga miyembro. So, ayun, nahuli yung suspect, sigurado kulong yun. So, nakakapagtaka, no, kung bakit ganito ang inaabot natin, no? Lalo na po sa ating mga kababayan, at talagang hindi mo maisip kung bakit ganito ang ginagawa, no? Ginagawa at pumapatay ng kapwa, no? So, sa tingin ko malaki ang problema, no? Na dapat harapin nating lahat bilang lipunan, bilang bayan, yung ating mga opisyales, yung ating mga religious leaders. Ano ba ang pagkukulang natin, no? At bakit ganito ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa mga panahon na ito? Kung tutuusin nga, ang sarap na ng buhay ng ngayong henerasyon na ito, no? Nandyan na lahat. Computer, AI, kung ayaw nyo ng Soreco, doon kayo sa electric. Kung ayaw nyo ng gasolina, doon kayo sa EV. So, talagang marami ng choices, no? Kung noon nga, mahihirapan ka pang kumuha ng, ng coconut milk, no? Itong gata, kakang gata. Ngayon, bibili ka na lang sa LCC, naka-pouch na, no? May mga nasa lata na gata, no? So, hindi ka na mahihirapan na magka-good. Sa to, nagkaka-good pa mga kabataan. Yan, ambot. Kung may nagkaka-good pa sa mga kabataan, para danunan ang kanilang mga magurang, kundi, yun na lang doon sa cellphone. Sa bansang Indonesia, at nauna na dyan ang Australia, ang mga 16 anyos pababa, binabawalan na po gumamit ng cellphone. Okay? So, posible pong mangyari yan dyan sa Indonesia at ginagawa na o iniimplementar na dyan sa Australia ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone 16 pababa. So, dito sa atin, no, kailangan na siguro mag-isip-isip ang ating mga mambabatas ng mga magandang panukala, no? Kasi kung ano-ano na lang ang iniisip nila, nakita lang si Ann Curtis, iba na ang takbo ng ulo, no? Ng utak. Yung iba naman, maleta ang inaatupag, no? Kung saan ilalagay ang maleta. Ano ba nangyayari sa ating bansa kung ganyan lang ang nakikita natin at nababasa natin, ano? At itong mga opisyales na dapat nagpoproteksyon ng kaban ng bayan ay talagang ninanakaw ang pera ng mga taxpayer, mga nagbabayad ng buwis. At lahat yan, taong bayan ang nagbabayad ng buwis. From excise tax sa gasolina, sa VAT, sa value-added tax, sa mga binibili, at kung saan-saan pa, no? At yan ay talagang magmumulto sa atin hanggang sa 2028, no? At sa ating mga panayam sa mga eksperto, mga political analyst, hindi naman na nasusolusyonan sa eleksyon
ang mga problema ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. So, ano ba ang problema, no? Nasa sa atin ba ang pagkukulang sa mga botante, sa mga tao na pumipili ng kung sino yung leader na kanilang pinipili o tinitingala? Yung ba ang gusto natin sa ating bansa, no? Pipili nga tayo pero alam naman natin na yung pinipili natin ay magnanakaw. So, aasahan ba natin na hindi magnanakaw yung pinipili natin na magnanakaw? Siyempre, nanakawan tayo. No? Nanakawan ang taong bayan pag ang pinipili natin ay isa ring magnanakaw. Okay? Sa pagbabalik ulit ng ating programang Straight Talk, diretsahan po tayo kasama si Olap Ladera. Ever had a dream? Ako'y isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Dahil di magkasundo sa reliyon at prinsipyo, nagkagulo. Ang bayan ko sa Cotabato, kasing gulo ng isip ko. Di alam saan nang galing, di alam saan patungo. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila ang naglalaban. Di ko alam ang dahilan ng gulo. Bakit nagkaganon? Ang sagot sa tanong ko. Bakit kayo nag-away? Bakit kayo nagkagulo? Prinsipyo mo'y gagalang ko kung ako'y iyong nirespeto. Kung nagtulungan kayo, di sana magulo ang bayan ko. Sa bayan kong sinilangan, sa timog Cotabato,
na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Pinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Isip mo'y unti-unti nawawala, nalilito ang tulad mo'y parang usok unti-unti. Okay mga tugang, nagbabalik po gihapon mo sa ating Facebook live stream program, ang Street Talk. Kasama po ang inyong kaibigan, kaapin, amigo, waray iba, si Olap Gotladera. At puro na lang bad news, so malaman naman natin ang good news, no? 7 taon na nakalipas, ang dyan sa Barangay Inararan ay inabot ng pagbagyo, no? Noong bagyong Usman ay inabot sila nitong malakas na pagbagyo at nasira nga ang kanilang daanan dyan, no? Ayan nga yung makeshift na ginawang tulay. So, 7 taon nang nakakaraan at matapos ang 7 taon na pagtitios ng ating mga kababayan ay ngayon lang natapos. Makita natin ang bagong tulay dyan sa Barangay Inararan. Okay? So, nauna muna yung mga maleta bago matapos itong tulay dyan sa Inararan. So, kahit papano, nagpapasalamat tayo sa mga opisyales na naglaan ng panahon para mapondohan itong tulay na ito, no? Diyan sa Barangay Inararan. Marami po ang nasisilbihan itong tulay na ito. Hindi lang po ang Barangay Inararan dito sa Bulan, Sorsogon. Kung hindi yung mga karatig barangay, no, nasuhi diyan sa barangay na yan, yung tulay na yan, marami pong nakikinabang dyan, no? Katulad ng Nasuhi, Antipolo, Namo, yung mga papuntang norte, no? Yan po ang malaking kaginhawaan sa ating mga kabarangay, no, na nasiservisyohan itong tulay na ito. So, congratulations, no? Sa mga opisyales na nagpursige na magkaroon ng pondo para dito at hindi mapunta sa maleta. Baka naman, no? Meron. Pero yun nga, nauna pa yung mga maleta sa flood control at inabot nga itong 7 taon bago matapos itong tulay na ito. So, more than overdue na. Sa ibang bansa, matapos ang 1 taon, 1 budget years, at second budget year, napupondohan na agad
no? Kaya nga tayo ay umaasa pa na aabutin pa ng 7 taon para masolusyonan ang mga problema ng ating mga kababayan. So, mao po yun. No? Okay? So, di na po kita maawat mga tugang. Gusto nato magpaabot ng ating pakikiramay gihapon sa Gaspi family. No? At inaasahan po natin na nasa mabuting kalagayan na ngayon si Coach Felix Gaspi. At yung mga gusto pong sumuporta sa ating mga boxers, pwede po kayong lumapit sa kanila, no? O kung hindi naman dyan sa SIT, no? Sa Solis Institute of Technology. Pero sigurado naman po ang suporta, kahit na lang po ang moral support. Ito po mga boxers natin ay katulad din natin ay parang nangungulila, no? Lalo na po ang boxing world, no, ng dito sa atin sa lokal ay nangungulila sa pagyao, no, pagkawala ni Coach Felix Gaspi. So, ipagdasal po natin siya, no? Ipagdasal natin ang pamilya, ang Gaspi at ang mga boxers na sana sa darating na March 18 at sa pag-uwi nila ay makamit nila ang medalya, ang ginto at lumaban, no? Makipaglaban sa national. Diyan daw yan sa Dumaguete magaganap ang National Presaa kung saan inaasahan natin na sa 6 na mga boksingero na ito ay sana silang lahat ay umabot pa sa national competition. Okay mga tugang, salamatunon manggihapon and Diyos mabalos po. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat